Hob, ika-6 hanggang ika-9 na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Sinisi ni Hob ang kanyang mga kaibigan. Hinagpis ni Hob, katarungan ng Diyos. Sagot ni Hob. Hob, ika-6 na kabanata. Sinisi ni Hob ang mga kaibigan. Ang sagot ni Hob, ang suliranin ko't paghihirap, kung titimbanging lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Kaya mabibigat kong salita'y wag ninyong ikagulat. Ako'y pinana ng Diyos na makapangyarihan, laso ng palaso'y kumalat sa aking katawan, galit ng Diyos sa akin ay inihanay. Walang angal ang asno kung sa damo ay sagana, at ang baka ay tahimik kung may dayaming nginunguya. Ang pagkaing walang asin, may sarap bang idudulot? Mayroon bang lasa ang puti ng itlog? Sa lahat ng iyan ay nawala ang aking gana, sapagkat kung kainin ko man, pilit na ring isusuka. Ibigay sana ng Diyos ang aking hinihiling, sana'y ipagkaloob niya ang aking hangarin. Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak, ang buhay na taglay ko ay bigyan na niya ng wakas. Kapag nangyari ito, ako'y liligaya, sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa saya. Alam kong banal ang Diyos, kaya di ko sinusuway kanyang mga utos. Ang lakas ko ay ubos na, di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa ay bakit pa mabubuhay? Ako na may hindi bato at hindi tanso ang katawan ko. Ako'y wala ng lakas upang iligtas ang sarili ko. Wala na akong matakbuhan upang hingan ng saklolo. Sa magulong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan. Tumalikod man ako o hindi sa Diyos na makapangyarihan. Ngunit kayong mga kaibigan ko'y di ko maaasahan. Para kayong sapang natutuyo kapag walang ulan. Kung taglamig ang ilog ay pawang yelo. Pagsapit ng tag-araw, nawawalang lahat ito. Ang ilog ay natutuyo, walang laman kahit ano. Sa paghahanap ng tubig, naliligaw ang mga manlalakbay. At sa gitna ng disyerto ay doon na namamatay. Naghanap ang manlalakbay na taga-Tema at ang taga-Seba. Ngunit pag-asa nila'y nawala sa tabi ng tuyong sapa. Para kayong mga batis na ang tubig ay natuyo, kaya kayo ay nabigla nang makita nyo ang aking anyo. Sa inyo ba kahit minsan ako ay nagpatulong? Kailan ba ako humingi sa inyo ng pansuhol? Ako ba kahit minsay nagpasaklolo sa inyo? Hiniling ko bang sa kaaway ay tubusin ninyo ako? Pagkakamali ko'y sabihin at ako'y turuan, ako'y tatahimik upang kayo'y pakinggan. Mga salitang tapat kay gandang pakinggan, ngunit mga sinasabi ninyo'y walang katuturan. Kung ang sinasabi ko ay walang kabuluhan, bakit ninyo sinasagot itong aking karaingan? Kahit sa mga ulila kayo'y magpupustahan, pati kaibigan nyo'y inyong pagsusugalan. Tingnan ninyo ako ng harapan, hindi ko kayo pagsisinungalingan. Lumalabis na ang mali ninyong paratang. Tigilan nyo na yan pagkat ako'y nasa katwiran. Akala ninyo ang sinasabi ko'y hindi tama at hindi ko nakikilala ang mabuti sa masama. Hob, ika-7 kabanata. Ipinahayag ni Hob ang kanyang pagdaramdam. Ang buhay ng tao'y punong-puno ng pagod, tulad ng kawal at manggagawang pilit na pinaglingkod. Siya'y tulad ng alipin na naghahanap ng lilim, tulad ng manggagawa, sahod ang ninanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan, at tuwing sasapit ang gabi ako ay nagdadalamhati. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan hanggang umaga'y balisa. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat. Inuuod, kumikirot, ang nana ay lumalabas. Mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa. Kay bilis umikot parang sa makina. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Kaunting panahon na lang at ako ay papanaw. Di na ninyo ako makikita at di na matatagpuan. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya siya'y malilimutan. Kaya ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang ibulalas ang pait sa loob ng aking dibdib. Bakit ako'y inyong binabantayan? Ako ba'y dambuhalang mula sa karagatan? Ako ay nahihiga upang ako'y magpahinga, upang kahit sandali sakit ko ay mapawi.
Ngunit maging sa pagtulog ako'y inyong tinatakot, masasamang panaginip, pangitain at mga bangungot. Kaya nais ko pang ako ay magbikti kaysa mabuhay sa katawang may pighati. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako, buhay ko'y wala rin lang saysay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Bakit pinapansin mo ang kanyang mga galaw? Tuwing umaga siya'y iyong sinusuri, sinusubok mo siya sa bawat sandali. Kahit saglit, ilayo mo sa akin ang iyong tingin. Nang ako'y magkapanahon na laway ay lunukin. Kung ako'y nagkasala, ano ba naman iyon sa iyo? Ikaw na tagapagmasid ng mga tao. Bakit ba ako napagbubuntunan mo? Ako ba ay isang pabigat sa iyo? Bakit di pa patawarin ang aking kasalanan? Bakit di pa kalimutan ang aking pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa huli kong hantungan. Ako'y iyong hahanapin ngunit di matatagpuan. Hob, ikawalong kabanata, Makatarungan ng Diyos. Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan, mga salitang parang hangin at walang kabuluhan? Hindi pinipilit ng Diyos ang katarungan, hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katwiran. Maaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ngunit kung ikaw ay lalapit at makiusap sa Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos. Gagantimpalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan. Kung ihahambing ang sa iyo'y kanyang ibibigay. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan, itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Buhay natin maikli lang at kaalaman natin kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Pakaisipin mo ang kanilang mga aral, ang kanilang sinasabi ay iyong pakinggan. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay kundi sa matubig at malamig na lugar lamang. Ito'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan. Kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulan. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos, pag-asa ay nawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang mga bagay na pinagkakatiwalaan nila ay kasing rupok lamang ng sapot ng gagamba. Kapag ito'y sinandalan, agad itong nalalagot. Kapag ito'y hinawakan, tiyak itong masisira. Ang masasamang tao ay parang damong nagsusulputan, tulad ng masamang damong kumakalat sa halamanan. Bumabalot sa mga bato ang kanilang mga ugat at sa bawat bato sila'y humahawak. Ngunit kapag sila'y nabunot sa kinatatamnan, wala nang nakakaalala sa dati nilang kalagayan. Ganyan ang kasiyahan ng masasamang tao, may iba namang lilitaw at kukuha ng kanilang pwesto. Hindi pa babayaan ng Diyos ang mabuting tao, ngunit sa masamay hindi siya sasaklolo. Patatawanin ka niya at pasisigawin sa tuwa, ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya, at ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala. Hob, ikasyam na kabanata, ang sagot ni Hob. Ito naman ang tugon ni Hob. Matagal ko nang alam ang mga bagay na iyan, ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Mayroon bang maaring makipagtalo sa kanya? Sa 1,000 niyang tanong, walang makakasagot kahit isa. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sinong lumaban na sa kanya at nagtagumpay? Walang sabi-sabing inuuga niya ang bundok, sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig at inuuga niya ang saligan ng daigdig. Maari niyang pigilan ang pagsikat ng araw, pati ang mga bituin sa kalangitan. Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan, kanyang tinapakan ng dambuhalang karagatan. Siya ang gumawa ng bituin sa kalawakan, sa Oso, sa Orion, sa Pleiades at sa mga kumpol ng mga bituin sa katimugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan, ang kanyang mga himala ay hindi mabibilang. Siya'y nagdaraan ngunit di ko mamasdan, siya'y kumikilos ngunit hindi ko maramdaman. Nakukuha niya ang anumang magustuhan at sa kanya'y walang makakahadlang, walang makakapagtanong bakit mo ginawa iyan. Ang puot ng Diyos ay hindi maglulubag sa mga tumulong sa dambuhalang si Rahab. Paano ko masasagot ang tanong niya sa akin? Maghahanap pa ako ng mga salitang aking bibigkasin. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmakaawa.
Kahit bayaan niya akong magsalita, hindi ko rin matiyak kung ako'y papakinggan nga. Malakas na bagyo at mga sugat ang saking ibinigay, kahit wala naman siyang sapat na dahilan. Ang hininga ko ay halos kanya ng lagutin. Puro kapaitan ang idinulot niya sa akin. Sa lakas niyang taglay, hindi siya kayang talunin. Hindi siya maaring pilitin at sa hukuman ay dalhin. Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay, ngunit bawat sabihin ko ay laban sa aking katauhan. Wala nga akong sala, ngunit hindi na ito mahalaga. Wala nang halaga ang aking sarili. Pagod na akong mabuhay. Iisa ang pupuntahan ng lahat. Ito ang aking nasabi. Kapwa wawasakin ng Diyos ang masama at ang mabuti. Kung ang taong matuwid ay biglang namatay, tinatawanan ng Diyos ang sinapit ng kawawa. Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinatakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino pa nga kaya? Ang aking mga araw ay mabilis lumilipas, walang mabuting nangyayari, kaya't nagmamadaling tumatakas. Parang mabilis na bangka ang buhay kong ito, kasing bilis ng agila kung dumadagit ng kuneho. Kung kakalimutan ko na lang ang aking pagdurusa at tatawanan ko na lang ang aking problema, nangangamba ako na inyong ipalagay na ang kasawian ko ay bunga ng aking kasalanan. Kung ako'y napatunayan ng nagkasala, anong pagsisikap ang magagawa ko pa? Hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Hindi na ako puputi, kuskusin man ng apog. Matapos mo akong ihagis sa napakaruming balon, ikinahihiya ako maging ng aking sariling damit. Kung ang Diyos ay tao lang, siya'y aking sasagutin, kahit umabot sa hukuman ang aming usapin. Ngunit sa aming dalaway walang tagapamagitan upang alitan namin ay kanyang mahatulan. Ang pamalo ng Diyos sana'y ilayo na sa akin at wag na sana niya akong takutin at ihahayag ko ang nais kong sabihin sapagkat ako ang nakakaalam ng sarili kong damdamin.